Ang tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa marangyang himig ng biolin. Sinundan niyon ng isang kolektibong paghinga mula sa mga panauhin. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Para kay Hiraya Mercado, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa sigaw. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na tila isang araw na gawa sa diamante. Ang kanyang uniforme bilang serbidora ay tila mas lalong nagmukhang luma at kupas sa gitna ng nagkikislapang mga barot saya at mamahaling alahas ng mga naroroon. At sa paanan niya, ang mga piraso ng basag na kopita. Sa harapan niya, ang reyna ng gabing iyon, ang milyonaryang si Doña Liwayway Alcantara. At sa puting-puting damit ni Doña Liwayway, isang malaking mantsa ng pulang alak. Kumakalat, tila dugo sa busilak na niebe. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Nilulunod ang natitirang musika. Ito na ang katapusan ng trabaho niya. Marahil, ito na rin ang katapusan ng lahat ng pangarap niya. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang nanginginig na paningin mula sa basag na kopita patungo sa mukha ng babaeng kaharap niya. Ang mukha ni Liwayway Alcantara ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Ang mga mata nito, na laging laman ng mga magazine, ay walang emosyon. Ngunit sa likod niyon, ay naroroon ang isang bagyong nagbabadyang mamuo. Sorry po. Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay basag, parang ang kristal na kopita sa sahig. Hindi ko po sinasadya. Hindi kumibo si Liwayway. Ang tanging gumalaw lang ay ang kanyang kamay. Dahan-dahan itong itinaas. Napapikit si Hiraya, buong lakas. Hinihintay ang sampal na siguradong darating. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pagtatapos ng lahat. Isang segundo, 2, 3. Ngunit walang dumapos sa kanyang pisngi. Sa halip naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Liwayway Alcantara ay hindi na nakatingin sa kanyang mukha. Nakatitig ito, hindi, nakaturok, sa isang bagay na nasa kanyang leeg. Ang mga daliri nitong nanginginig ay marahang hinahaplos ang maliit na kwintas na suot niya, ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang yungmaong kinagisnang ina. Isang kwintas na may pendant na hugis bituin, isang maliit na bituin na gawa sa lumang pilak. Kupas na sa katagalan, ngunit para kay Hiraya, iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang galit sa mga mata ng milyonarya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na hindi maintindihan ni Hiraya. Pagkagulat, pagkalito, o isang uri ng sakit na ngayon lang niya nakita sa mata ng isang tao. Ang dating matigas na mukha ni Liwayway ay tila biglang naging marupok, tila babasagin anumang oras. Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng hawak ng ginang sa kanyang kwintas. Hindi ito marahas, ngunit may bigat, may pagnanasa. May isang bagay na sumisigaw mula sa mga daliri nito. Bumaba ang tingin ni Hiraya sa kanilang mga kamay. Ang magaspang at kapiranggot niyang palad ay nakakulong sa loob ng makinis at maputing kamay ni Liwayway. Ang singsing na diamante sa daliri ng ginang ay kumislap. Tila nangungutya sa kaibahan ng kanilang mundo. Ang bulwagan ay nanatiling tahimik. Ang mga panauhin ay mga estatwang nakatitig, naghihintay sa susunod na eksena ng hindi inaasahang dula. Ngunit para kay Hiraya, ang mundo ay lumiit. Tanging siya na lang, at ang babaeng ito na ngayon ay nakatitig sa kanya na para bang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Bumuka ang bibig ni Liwayway, ngunit ang lumabas ay hindi sigaw ng galit, kundi isang tanong na nanginginig at puno ng bigat. Isang tanong na tila nagmula pa sa kaibuturan ng isang napakatagal ng sugat. Saan mo nakuha ang kwintas na to? Ang tanong ay hindi pa sigaw. Ito ay mahina. Halos isang bulong,
Ngunit tumagos ito sa buong pagkatao ni Hiraya na parang isang matalim na punyal. Ang bawat salita ay may bigat, isang bigat na hindi niya kayang sukatin. Nanatiling nakakulong ang kanyang pulso sa mahigpit na pagkakahawak ni Liwayway. Hindi na ito ang pagkakahawak ng isang amo sa kanyang utusan. Iba na ito. May pag-aari, may desperasyon, hindi makasagot si Hiraya. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Paano niya ipapaliwanag na ito lang ang nag-iisang alaala niya sa babaeng nag-aruga sa kanya? Na sa bawat gabi, ito ang kanyang hinahawakan habang nagdarasal para sa isang mas magandang bukas? Paano niya isasalin sa salita ang halaga ng isang pilak na bituin sa isang mundong umiikot sa ginto at diamante? Ang mga mata ng lahat ng tao sa bulwagan ay nasa kanila. Mga matang mapanuri, mapanghusga. Ngunit hindi na sila nakikita ni Hiraya. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Liwayway Alcantara. Mga matang dating kasing lamig ng yelo. Ngunit ngayon ay nagliliyab sa isang apoy na hindi niya maunawaan. Isang apoy ng pag-asa at kasabay nito, isang apoy ng matinding sakit. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Naghihintay ng sagot na maaaring magbago ng lahat. Mula sa isang sulok ng bulwagan, pinapanood ni Amara Sandoval ang lahat. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang mamahaling damit. Isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang labi. Isang maskarang perpekto para sa mga matang mapanuri ng alta sosyedad. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, ang kanyang mga mata ay matalim na parang bubog, sinusundan ng bawat galaw sa gitna. Nang matapon ng alak, isang lihim na kagalakan ang dumaan sa kanyang sistema. Isang mantsa sa perpektong gabi ng kanyang hipag na si Liwayway. Isang maliit na biro ng tadhana. Ngunit nang itaas ni Liwayway ang kamay nito, hindi para manampal, kundi para hawakan ng isang bagay sa leeg ng serbidora, nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Amara. At nang masilayan niya ito, ang maliit na pendant na hugis bituin, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bituin, ang kwintas na yon, hindi maari. Ang bulwagan ay biglang naglaho. Ang tunog ng mga bulungan ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang aling-awngaw ng apoy, ang pag-iyak ng isang sanggol, at ang sarili niyang boses. 25 taon na ang nakalipas, nanginginig, ngunit determinado, habang isinasagawa ang isang kasalanang dapat ay matagal nang nabaon sa limot. Ang batang iyon, buhay siya. Ang takot ay unang dumaloy sa kanyang mga ugat, isang lason na nagyayelo. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang itinayo mula sa abo ng nakaraan, ay guguho na ba dahil sa isang hamak na serbidora? Ngunit habang pinagmamasdan niya ang eksena, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas maitim, mas tuso. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Liwayway. Ang yelo ay natutunaw, napapalitan ng isang desperadong pag-asa na hindi niya nakita sa loob ng 25 taon. Isang pag-asang vulnerable, isang pag-asang madaling durugin. At sa sandaling iyon, ang takot ni Amara ay nag-anyong isang plano. Isang plano na mas tuso, mas malupit, at mas permanente kaysa sa apoy. Bakit niya itatanggi ang lahat? Bakit niya ipagtatabuyan ang dalaga? Iyon ay lilikha lamang ng pagdududa. Ang mas magandang gawin ay sakyan ng agos, ang yakapin ang pag-asang ito, at gamitin ito para wasakin silang dalawa ng sabay. Ang pag-asang iyon ang gagamitin ko. Isip-isip niya. Isang pag-asang may lason. Inayos ni Amara ang kanyang damit at humakbang palabas mula sa kanyang anino. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tamang-tamang timpla ng pag-aalala at suporta. Lumakad siya ng may awtoridad, ngunit may lambing. Hinahawi ang mga nagbubulungang bisita. "Ate," malumanay niyang sabi,
na hinawakan ang braso ni Liwayway. Naramdaman niya ang panginginig sa ilalim ng balat nito. Huminahon ka. Huwag dito. Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata nito ay puno ng nag-uumpugang emosyon. Amara, ang kwintas. Alam ko ate, nakikita ko. Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Pagkatapos ay binalingan niya ang takot na si Hiraya. Hija, halika. Doon tayo sa pribadong silid mag-usap. Hindi tama na dito sa harap ng lahat. Ang mga salita ni Amara ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na sitwasyon. May ilang tumango sa pagsang-ayon. Mabilis niyang isininya sa mga security guard na gabayan ang dalawa palayo sa mata ng publiko, habang siya naman ay hinarap ang mga bisita na may isang matamis, ngunit matatag na ngiti. Paumanhin po sa abala. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lamang. Please, enjoy the rest of the evening. Nang masiguro niyang bumalik na sa normal ang lahat, mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa isang pasilyo, palayo sa direksyon kung saan dinala si Liwayway. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri, ay mabilis na nagdial ng isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Sumagot ito sa unang ring. Ano? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Amara. Nandito na siya. Isang sandaling katahimikan. Sigurado ka? Hawak ng hipag ko ang kwintas niya ngayon. Malamig na tugon ni Amara. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang napaka-importanteng pabor. Naglakad siya patungo sa banyo ng mga kababaihan. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa marmol na sahig. Tumingin siya sa salamin, pinagmasdan ang kanyang perpektong ayos na mukha. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang bakas ng anumang emosyon. Pagkatapos ng ilang instruksyon, ibinaba niya ang tawag at binura ang numero mula sa kanyang call log. Huminga siya ng malalim at nang lumabas siya ng banyo, ang maskara ng isang mapagmahal na hipag ay naibalik na ng perpekto sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya pabalik patungo sa silid kung nasaan ang dalawa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nakangiting hindi nakikita ng sinuman. Maligayang pagbabalik, pamangkin, bulong niya sa hangin, at paalam na rin. Munting bituin, bulong niya noon. Pagkatapos, ang alaala ng apoy, ang itim na usok, ang mga sigaw, at ang walang katapusang kawalan na sumunod. Nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Hiraya. Hindi ito pagkukunwari, ito ay totoo. Isang luha ng sakit at pagkalito. Hindi ko po alam ang pinagmulan nito, ma'am. Sabi ni Hiraya, ang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Ang tanging alam ko po ay ito na lang ang pag-aari ko na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Kung may halaga po ito sa inyo, handa ko po itong isauli. Isauli, ang salitang iyon ay nagpabigla kay Liwayway. Ang isang tunay na manloloko ay hihingi ng pera, hindi mag-aalok na ibalik ang pain. Bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Dala ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ate Heto, uminom ka muna. Alok niya kay Liwayway bago bumaling kay Hiraya na may malumanay na ngiti. Hija, pagpasensyahan mo na ang ate. Hindi mo siya masisisi. Napakatagal na niyang dinadala ang sakit na ito. Lumapit si Amara sa likod ni Liwayway at marahang hinaplos ang balikat nito. Ate, hindi natin malalaman ang totoo sa ganitong paraan. Mayroon lang isang paraan para makasiguro tayo. Tumingin si Liwayway kay Amara. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Isang bagay na kinatatakutan niya, ngunit kasabay nito'y desperado niyang gustong gawin. Ang DNA test, sabi ni Amara, na binibigkas ang mga salitang nasa isip ng lahat. Kung talagang may koneksyon kayo, lalabas yan sa siyensya.
May kilala akong doktor sa isang pribadong klinika. Maaasahan at higit sa lahat, mabilis ang resulta. Ako na ang bahala sa lahat. Ang ideya ay tila isang lason at lunas ng sabay. Ang agham, mga numero, katotohanan. Iyon ang mga bagay na pinaniniwalaan ni Liwayway sa kanyang mundo ng negosyo. Ngunit paano kung ang resulta ay negatibo? Kakayanin ba niyang muling mabigo? Ang pag-asang ito, kahit gaano kaliit, ay ang unang sinag ng liwanag na naramdaman niya sa napakatagal na panahon. Ang mawala itong muli ay parang muling pagpanaw. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Hiraya, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Liwayway. Tama si Amara. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niyang tapusin ang paghihirap na ito sa isang paraan o sa iba. Tumayo siya, ang kanyang pagkatao ay muling nabalot ng kapangyarihan at awtoridad. Lumakad siya palapit kay Hiraya hanggang sa halos magkadikit na sila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Pumapayag ako, mariin niyang sabi. Dinuon niya ang bawat salita. Tinitiyak na naiintindihan ito ng dalaga. Magpapa-DNA test tayo. Sa mga susunod na araw, dito ka muna mananatili sa aking pamamahay. Babantayan ka. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang daliri. Tila isang babala. Makinig kang mabuti, Hiraya Mercado. Kung nagsasabi ka ng totoo, kung ikaw nga ang anak ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang buhay na ninakaw sa iyo. Lahat-lahat. Huminto siya at ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang nakakakilabot na bulong. Pero kung niloloko mo ako, kung isa lang itong masalimuot na plano para sa pera ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Ang banta ay nakabitin sa hangin, malamig at mabigat. Isang pangako ng langit o impyerno, hindi kumurap si Hiraya. Tanging isang butil ng luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. At sa kabila ng takot, sa kabila ng pagkalito, tumango siya. Pumapayag po ako. Ang amoy ng antiseptic ang unang bumati kay Hiraya sa loob ng malamig at napakaputing klinika. Walang mga palamuti sa dingding. Walang anumang bagay na magbibigay ng kahit kaunting ginhawa. Tanging ang mga makabagong kagamitang medikal na kumikinang sa ilalim ng matinding ilaw. Ito ang lugar kung saan huhusgahan ang kanyang buong pagkatao, hindi ng isang hukom, kundi ng agham. Ang doktor na sumalubong sa kanila, isang lalaking nasa katanghalian ng edad at may mga matang walang emosyon, ay ipinakilala ni Amara bilang isang matalik na kaibigan ng pamilya. Ngunit sa paraan ng pagtingin nito kay Hiraya, mula ulo hanggang paa, naramdaman niyang tila isa siyang maruming bagay na kailangang suriin sa ilalim ng mikroskopyo. Ang proseso ay mabilis at impersonal. Isang cotton swab na ipinahid sa loob ng kanyang pisngi. Isang maliit na tusok sa kanyang daliri para sa patak ng dugo. Sa bawat kilos ng doktor, ramdam ni Hiraya ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang buong hinaharap, ang kanyang pagkakakilanlan, ay nakasalalay sa mga sample na yon na inilagay sa isang maliit na sisidlan. Pagkatapos noon, ibinalik siya sa mansyon. Ngunit hindi sa maliit na silid ng mga katulong. Inihatid siya sa isang guest room na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ni Sinag. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagkakakulong na nababalot sa karangyaan. Ang kama ay malambot. Ang pagkain ay masarap. Ang mga damit na ipinahiram sa kanya ay mga bagay na sa panaginip lang niya nakikita. Ngunit ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng isang katotohanan. Hindi siya kabilang dito. Ginugol niya ang kanyang mga oras sa pagtingin sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang perpektong hardin sa labas. Nandoon ang kalayaan. Dito sa loob,
Siya ay isang specimen na naghihintay ng resulta. Naririnig niya ang mga bulungan ng ibang mga kasambahay sa tuwing siya'y dadaan. Mga tinging mapanuri, mga ngiting hindi abot sa mata. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang tawag ni Sinag tuwing gabi sa cellphone na ipinagamit sa kanya. "Kumusta ka na dyan?" Tanong ng kaibigan niya isang gabi. Ang imahe nito sa video call ay medyo malabo, ngunit puno ng pag-aalala. "Okay lang," sagot ni Hiraya. Sinisikap pasiglahin ang kanyang boses. "Para akong prinsesa na nakakulong sa tore." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Sinag. "Malapit nang matapos yan at anuman ang mangyari, Hiraya. Tandaan mo, nandito lang ako. Hindi magbabago yon." Ngunit bago ibaba ang tawag, may idinagdag si Sinag. "Basta mag-iingat ka dyan, ha? Lalo na sa hipag ni Doña Liwayway. Iba ang pakiramdam ko doon." Isang hapon, habang nakatulala siyang muli sa bintana, may kumatok sa pinto. Si Amara iyon. May dalang isang tray ng merienda at tsaa. "Pinadalhan kita ng merienda, Hija," sabi nito na may matamis na ngiti. "Baka nalulungkot ka na dito sa loob ng kwarto mo." Umupo si Amara sa isang silya sa tapat niya. "Alam mo, iniisip ko lang, malaki ang magbabago kapag napatunayang isa kang ang alkantara. Handa ka na ba para doon? Hindi madali ang buhay na ito. Maraming responsibilidad, maraming intriga." Ang mga salita ay tila mabait. Ngunit para kay Hiraya, mayroon itong dalang pahiwatig. Isang babala. Isang paraan para iparamdam sa kanya na hindi siya karapat-dapat. Sana lang ay tama ang kutob ni ate. Pagpapatuloy ni Amara habang pinagmamasdan siya ng may kakaibang tingin. Dahil kung hindi ko alam kung paano niya pakakayanin ang isa na namang kabiguan. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Hiraya. Bigla siyang napuno ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Liwayway. Paano nga kung nagkakamali lang sila? Paano kung ang resulta ay magdulot lang ng mas matinding sakit sa babaeng naghahanap sa kanyang anak? Lumipas pa ang isang araw ng paghihintay. Isang araw na puno ng pagdarasal at pag-aalala. At pagkatapos, isang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan ng hapon. Hindi si Amara. Isa sa mga kasambahay na kayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Pinapatawag na po kayo ni Ma'am Liwayway," sabi nito sa isang formal at walang emosyong boses. "Dumating na ang resulta." Ang bigat ng katahimikan sa loob ng sala ay halos pisikal. Isang bagay na maaaring hiwain ng kutsilyo. Nakatayo si Hiraya sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang harapan. Katabi niya si Amara na ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Sa gilid, naroon ang abogado ng pamilya at ang pinuno ng seguridad. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig na hindi ito isang simpleng usapan, kundi isang formal na paghahatol. At sa gitna ng lahat, si Liwayway. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, ngunit walang bakas ng komportableng pakiramdam sa kanyang postura. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang puting sobre. Isang sobreng naglalaman ng kasagutan sa 25 taon ng paghihintay. Sa loob ng ilang araw, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa tuyot na lupa ng kanyang puso. Pilit niya itong pinipigilan. Pilit niyang sinasabihan ang sarili na huwag umasa. Ngunit ang pag-asa ay parang isang damo. Kahit anong pilit mong bunutin, patuloy itong sumisibol. Nakikita niya ang kanyang sarili sa mga mata ni Hiraya. Ang paraan ng pagyuko nito, ang lambot sa boses nito. Baka sakali, baka ito na. Dahan-dahan, pinunit niya ang sobre. Ang kaluskos ng papel ay ang tanging tunog na maririnig sa buong silid. Inilabas niya ang isang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang numerong magbibigay kahulugan sa lahat. At nakita niya ito.
isang numero, at isang simbolo ng porsyento. Percent, 0%. Sa isang iglap, ang maliit na binhi ng pag-asa sa kanyang dibdib ay hindi lang nalanta. Ito ay binunot, tinapak-tapakan, at sinunog hanggang maging abo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang papel sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hindi, hindi totoo ito. Tumingin siya kay Hiraya. Ang dalaga ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kaba at pag-asa. Isang huwad na pag-asa. Isang kasinungalingan. Biglang bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraang 25 taon. Ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong lason. Ang lason ng pagkakanulo. Hinayaan niya ang kanyang sarili ni Naumsa. Hinayaan niya ang hamak na batang ito na pasukin ang kanyang pader na yelo. Para saan? Para pagtawanan siya? Para paglaruan ang kanyang trahedya? Isang malamig at nakakakilabot na galit ang pumalit sa sakit. Manloloko, bulong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Pagkatapos ay sumabog siya. Sa isang malakas na sigaw, ibinato niya ang papel sa mukha ni Hiraya. Manloloko! Impostor! Tumama ang papel sa pisngi ng dalaga bago bumagsak sa sahig. Nagulat si Hiraya na paatras na tila nasampal. Ma'am! Huwag mo akong matawag-tawag na ma'am! Sigaw ni Liwayway. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ang lakas ng loob mo! Ang lakas ng loob mong gamitin ang alaala ng anak ko para sa iyong pansariling interes. Para sa pera. Hindi po totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Hiraya na napaluhod sa sahig. Wala po akong intensyong masama. Maniwala po kayo. Maniwala? Tumawa si Liwayway, isang tawang walang kagalakan, isang tawang basag, at puno ng sakit. Naniwala ako, at iyon ang pagkakamali ko. Ipinakita mo sa akin ang isang bituin, at ako, na parang isang tanga, ay umasa na yun ang bituin ko. Ngunit isa ka lang palang pekeng ilaw, isang manggagamit. Lumapit si Amara na kunwari pinapakalma siya. Ate, tama na. Pero hindi nagpaawat si Liwayway. Bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Hiraya ay lalo lang nagsisindi sa kanyang galit. Para sa kanya, iyon ay mga luha ng buwaya. Palabasin niyo siya. Utos niya sa pinuno ng seguridad. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Palabasin niyo ang babaeng ito sa pamamahay ko. Agad na kumilos ang dalawang security guard. Hinawakan ang mga braso ni Hiraya. Nagpumiglas ang dalaga. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ma'am, parang awa niyo na. Nakikiusap po ako. Pero si Liwayway ay hindi na nakikinig. Tumalikod siya. Ayaw nang makita pa ang mukha ng dalaga. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa bagyo sa kanyang kalooban. Narinig niya ang pagsarado ng pinto, ang paghila sa umiiyak na babae palabas. Narinig niya ang pagkatumba nito sa basang sahig sa labas ng mansyon. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, na natili siyang nakatalikod. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Walang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Tanging ang walang hanggang kawalan. Humarap siya sa kanyang pinuno ng seguridad na ngayon ay basang-basa dahil sa ulan. Siguraduhin mong hindi ko na makikita pa ang anino ng babaeng yan kahit kailan. Masa akong baka sa wakas. Baka sa wakas meron akong pamilya na hindi ako nag-iisa, pero isa lang pala akong malaking pagkakamali. Nakita ni Sinag ang pagguho ng kanyang kaibigan. Ang Hiraya na kilala niya. Kahit mahirap, ay laging may ngiti. Kahit pagod, ay laging may pag-asa, ay nawawala sa kanyang harapan. At sa sandaling iyon, alam ni Sinag na hindi na niya kayang itago pa ang sikreto. Hindi ka pagkakamali, Hiraya, mariing sabi ni Sinag.
Hinawakan ang balikat ng kaibigan. Paano mo nasabi? Dahil matagal ko nang alam. Natigilan si Hiraya. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong alam mo? Huminga ng malalim si Sinag. Tumayo siya at kinuha ang isang maliit, lumang kahon na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang kahon na hindi pa niya ipinapakita kay Hiraya kailanman. Umupo siya sa tabi ng kaibigan at binuksan ito. Sa loob, may ilang mga lumang litrato, isang rosaryo, at isang maliit na diary. Si Nanay. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Bago siya naging labandera, isa siyang kasambahay sa mansyon ng mga Alcantara. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Nandoon siya noong gabing nasunog ang isang bahagi ng mansyon. Pagpapatuloy ni Sinag, habang kinukuha ang isang kupas na litrato ng isang babaeng kamukhang kamukha niya. Nandoon siya, Hiraya, at hindi aksidente ang nangyari. Ang lagnat at sakit ay tila biglang naglaho sa katawan ni Hiraya, napalitan ng matinding pagkabigla. Ayon sa kwento ni Nanay, may narinig siyang pag-aaway mula sa silid ni Doña Amara bago nagsimula ang apoy. At nang magkagulo na ang lahat, nakita niya si Doña Amara na papalabas mula sa nursery, hindi para tumulong, kundi para siguraduhing walang makakalabas. Pero huli na, dahil naunahan na siya ni Nanay. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Si Nanay ang pumasok sa nag-aapoy na nursery. Siya ang kumuha sa iyo mula sa kuna. At sa leeg mo, suot mo ang kwintas na yon. Itinakas ka niya, Hiraya. Itinakas ka niya dahil alam niyang nasa panganib ang buhay mo sa loob ng bahay na yon, lalo na kay Doña Amara. Kinuha ni Sinag ang diary. Bago siya namatay, isinulat niya ang lahat dito. Ang kanyang mga hinala, ang kanyang takot. Ipinangako niya sa sarili niya na aalagaan ka, na ilalayo ka sa panganib. Pero hindi niya inasahan na kukunin siya agad ng sakit. Binuksan ni Sinag ang huling pahina ng diary. Ang huling bilin niya sa akin. Hanapin mo ang tamang panahon, anak. Ibunyag mo ang katotohanan. Ibalik mo si Hiraya sa tunay niyang ina. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang silid. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa kanilang bubong at ang malakas na kabog ng dibdib ni Hiraya. Ang buong buhay niya, ang buong pagkatao niya, isang kasinungalingan na binuo para iligtas siya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kabiguan. Ito ay luha ng pagkaunawa, luha ng galit, at luha ng isang bagong determinasyon. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, ang tagapag-ingat ng kanyang tunay na kwento. Hinawakan ni Sinag nang mahigpit ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak na yon ay isang pangako. Hindi ka nag-iisa, Hiraya. Aalamin natin ang totoo. Ito ang ipinangako ko kay Nanay. Hindi dumating ang kapayapaan. Iyon ang unang naisip ni Liwayway nang magising siya sa katahimikan ng kanyang dambuhalang silid. Pinalayas na niya ang manloloko na ibalik na sa ayos ang lahat. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa dati. Ang mansyon ay malinis, tahimik, at perpekto. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila isang akusasyon. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng isang mukhang puno ng luha, ng isang boses na nagmamakaawa. Sa sumunod na 2 araw, naging anino si Liwayway sa sarili niyang pamamahay. Hindi siya makatulog, wala siyang ganang kumain. Ang imahe ni Hiraya, nakaluhod at umiiyak sa gitna ng ulan, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Baka masyado kang naging marahas, ate, sabi ni Amara isang umaga habang nag-aalmusal sila. Pero sino nga ba naman ang hindi magagalit sa ginawa niya?
Hindi sumagot si Liwayway. Tinitigan lang niya ang kanyang tasang walang laman. Hindi niya matakasan ang pakiramdam na may mali. Isang bagay na hindi magkasya sa buong kwento. Ang sakit sa mga mata ni Hiraya. Tila napakatotoo. Isang gabi, dahil hindi na naman siya makatulog, nagtungo siya sa nag-iisang lugar sa bahay na hindi niya pinapasok sa loob ng maraming taon. Ang silid ng kanyang anak. Binuksan niya ang pinto at ang amoy ng alikabok at lumang alaala ang sumalubong sa kanya. Naroon pa rin ang lahat. Ang maliit na kama. Ang mga laruang maayos na nakasalansan sa isang estante. Ang mga drawing na nakadikit pa sa pader. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng silid na nagyelo sa panahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang isang maliit na baul sa paanan ng kama. Sa loob, naroon ang mga bagay na itinatago niya mula sa mundo at mula sa sarili niya. Ang paboritong damit ni Anina, ang unang pares ng sapatos nito, at ang isang maliit, kulay rosas na diary na may munting kandado. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang anak, malalaki at pabilog, ang bumungad sa kanya. Mga simpleng kwento tungkol sa hardin, sa kanyang yaya, sa pusa nilang si Kuting. Ngumiti si Liwayway sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ngunit habang nililipat niya ang mga pahina, isang partikular na pangungusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pangungusap na isinulat sa paborito nitong krayolang kulay ube. Sinabi ni Mami na espesyal ang birthmark ko. Biglang kumabog ang dibdib ni Liwayway. Isang bituin sa balikat na lumilitaw lang kapag malakas ang tibok ng puso ko. Binitawan ni Liwayway ang diary na para siyang napaso. Ang mga salita ay tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya. Ang birthmark, ang balat na hugis bituin. Paano niya yon nakalimutan? Isang maliit na sikreto sa pagitan nilang mag-ina. Isang kumpol ng maliliit na nunal sa kaliwang balikat ni Anina na nagiging mas matingkad at halata sa tuwing ito ay nasasabik, natatakot o umiiyak ng malakas. Ang iyong munting bituin. Iyon ang tawag niya rito. Mabilis na nag-replay sa kanyang isipan ang mga eksena. Ang pagtapon ng alak, ang paghawak niya sa kwintas, ang pag-uusap nila sa opisina, ang pagpapalayas niya sa dalaga. Sa lahat ng mga sandaling iyon, nakita ba niya ang balikat ni Hiraya? Hindi. Laging natatakpan ng uniforme nito. Isang nakakakilabot na duda ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Ang resulta ng DNA, 0%. Imposible ayon sa agham. Ngunit paano kung ang agham ang ginamit para linlangin siya? Ang doktor na yon, kaibigan daw ni Amara. Bumalik siya sa alaala ng gabi ng sunog. Ang huli niyang nakita ay si Anina. Mahimbing na natutulog sa kuna nito. Suot ang kwintas. Pagkatapos ay kaguluhan na. Posible kaya? Posible kayang ang batang pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ang batang tinawag niyang manloloko ay ang batang hinahanap niya sa loob ng 25 taon. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang katiyakan na kanyang naramdaman ilang araw na ang nakalipas ay biglang gumuho, napalitan ng isang malaking, nakakatakot na katanungan. Ano ang nagawa ko? Bulong niya sa katahimikan ng silid. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at isang bagong uri ng takot. Paano kung nagkamali ako? Ang katahimikan ni Liwayway ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Iyon ang napagtanto ni Amara habang pinagmamasdan niya ang kanyang hipag sa loob ng sumunod na 2 araw. Ang nag-aalab na galit ni Liwayway ay nawala. Napalitan ng isang malamig at malayong pag-iisip na mas nakakakilabot. Hindi na ito nagsasalita tungkol sa manlolokong dalaga. Sa katunayan, hindi na nito binabanggit ang pangalan ni Hiraya. Para kay Amara, ang katahimikang yon ay isang babala, isang pulang bandila. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo nang makatanggap siya ng tawag
mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tao, ang pinuno ng seguridad ng mansyon, si Dante, na matagal na niyang hawak sa leeg dahil sa mga sikreto nito. "Ma'am," sabi ni Dante sa kabilang linya, ang boses ay mahina. "May problema po tayo." Yung kaibigan ng babae, yung nagngangalang Sinag, nagtutungo sa National Library. Sinusuri niya ang mga lumang dyaryo, mga issue mula 25 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang nakaraan. Binubungkal nila ang nakaraan. Kinahapunan, sinubukan niyang kausapin si Liwayway. Nakita niya itong nakatayo sa may bintana, nakatingin sa malayo. "Ate," malamig niyang sabi, "parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala ako sa'yo." Lumingon si Liwayway, ngunit ang mga mata nito ay tila tumatagos sa kanya. Walang init, walang galit. Tanging isang pader ng yelo. "Pagod lang ako, Amara." "Dahil ba yun sa babaeng yon?" Sinubukan ni Amara na mamingwit. "Huwag mo na siyang isipin. Isa lang siya ng masamang panaginip." "Siguro nga," sagot ni Liwayway, ang boses ay walang emosyon. Bago ito tumalikod at umalis, nag-iwan ito ng isang tanong. "Amara, yung doktor na nagsagawa ng test, matagal mo na ba siyang kakilala?" Ang tanong ay simple, ngunit para kay Amara, ito ay isang bala. Alam na niya. Nagdududa na si Liwayway. Ang oras ay nauubos. Ang takot na naramdaman niya noong gabi ng party ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong desperasyon. Hindi siya maaring maghintay na lang na mahuli. Kailangan niyang unahan sila. Kailangan niyang tapusin ang kwento sa sarili niyang mga termino. Kinagabihan, muli siyang tinawagan ni Dante. "Nahanap na namin kung saan nagtatrabaho ngayon yung Hiraya, ma'am," ulat nito. Part-time sa isang lumang bodega ng tela sa may bandang Paco. Bodega na malapit ng i-demolish. Halos walang ibang tao doon, lalo na sa gabi. Isang lumang bodega, puno ng mga tuyong tela, madaling masunog. Isang malamig at demonyong plano ang nabuo sa isip ni Amara. Ang kasaysayan ay uulitin ng sarili. Ang apoy na nagsimula sa lahat ay siya ring tatapos sa lahat. Nagpunta siya sa kanyang silid at tumawag muli kay Dante. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakakilabot na kalmadong nagmumula sa isang pinal na desisyon. "Dante," sabi niya. "Ma'am?" "Alam mo na ang gagawin." Patuloy niya. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. "Gawin mong mukhang aksidente. Isang depektibong kawad ng kuryente. Isang napabayaang kandila. Kahit ano. Ang mahalaga, walang makakalabas. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Kahit ang kanyang bayarang tao ay tila nagulat sa kanyang utos." "Ma'am, sigurado po ba kayo?" Tumingin si Amara sa salamin sa sarili niyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara na nagtatago sa anino. Ito ay isang reyna na poprotektahan ang kanyang kaharian sa kahit anong paraan. "Gawin mo na ngayong gabi," utos niya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kahit anong emosyon. "Siguraduhin mong walang ebidensya at siguraduhin mong abo na lang ang matitira sa kanya." Ang bodega ay malawak at halos walang laman, maliban sa mga bundok ng retasong tela na nakatambak sa mga sulok. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa iisang bumbilya na nakabitin sa mataas na kisame, lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na anino. Nakaramdam ng kaba si Hiraya. Kanina pa dapat siya umuwi, ngunit pinakiusapan siya ng kanyang supervisor na mag-overtime para tapusin ang pag-iimpake. Isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa kanyang ilong. Amoy ng nasusunog na alikabok. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at inilibot ang tingin. Baka may nag-iinit lang na makina. Ngunit wala namang ibang tao. Siya lang mag-isa.
Ang amoy ay lalong tumindi at ngayon may kasama na itong manipis na hibla ng kulay abong usok na gumagapang mula sa ilalim ng isang tumpok ng tela sa kabilang dulo ng bodega. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya palapit doon. Iniisip na baka kaya pa niyang apulahin kung ano man iyon. Ngunit pagdating niya, isang maliit na apoy ang kanyang nakita. Mabilis na kumakain sa mga tuyong tela. Tulong! Sigaw niya, kahit alam niyang walang makakaririnig. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa malaking metal na pintuan, ang tanging labasan. Hinawakan niya ang hawakan at itinulak. Nakalak. Itinulak niya ulit, gamit ang buong bigat ng kanyang katawan. Walang nangyari. Sinubukan niyang kalampagin ito. Tulong! Buksan niyo ang pinto! Ang kanyang sigaw ay nilamon ng mabilis na paglaki ng apoy. Ang dating maliit na ningas ay isa ng pader ng nagngangalit na apoy. Ang init nito ay ramdam na niya kahit sa kanyang kinalalagyan. Nakatitig lang si Liwayway sa diary ng kanyang anak. Ang mga salita, isang bituin sa balikat, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang pagkakamali. Nagkamali siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang ingay ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang hindi rehistradong numero. Sasagutin ba niya? Ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Doña Liwayway? Sisinag po ito, kaibigan ni Hiraya. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Nasa panganib po si Hiraya. May narinig po akong usapan. Yung security head niyo si Dante, may inutos sa kanya. Isang sunog. Ang salitang sunog ay tila isang bombang sumabog sa tainga ni Liwayway. Nasaan siya? Sigaw niya na patayo na. Sa isang bodega sa Paco. Yung hindi na niya pinatapos si Sinag. Ibababa niya ang telepono, kinuha ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng kanyang silid na parang isang bagyo. Hindi na niya inisip ang kanyang suot o ang kanyang hitsura. Iisa lang ang nasa isip niya. Anak ko. Habang pinapatakbo niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa kalsada, bumalik ang lahat. Ang amoy ng usok 25 taon na ang nakalipas, ang init ng apoy, ang sigaw ng mga tao, ang walang katapusang sakit ng pagkawala. Wag po, Diyos ko, bulong niya habang mas lalong diniinan ang silinyador. Huwag niyo siyang kunin sa akin muli. Ang usok ay makapal at nakakasulasok. Hirap na siyang huminga. Ang kanyang mga mata ay humahapdi. Napaupo na siya sa sahig, gumagapang palayo sa apoy na ngayon ay halos sakop na ang buong bodega. Ang init ay nakakapasong. Ang dagundong ng apoy ay nakakabingi. Wala na. Ito na ang katapusan. Katulad ng dati. Nagsimula sa apoy at magtatapos sa apoy. Naalala niya ang kwento ni Sinag, ang kanyang tunay na ina. Hindi na niya ito makikilala. Napapikit siya. Ang mga luha ay humahalos sa pawis at dumi sa kanyang mukha. Nay, iyon ang huling salitang nabuo sa kanyang isipan bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napahiga sa sementadong sahig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang huli niyang nakita ay ang nagbabagang kisame. Pagkatapos, isang napakalakas na tunog. Isang malakas na pagbangga na yumanig sa buong bodega. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng makapal na usok at nagliliyab na apoy, 2 nakakasilaw na ilaw ang tumagos. Ang metal na pintuan ay wasak. At sa gitna nito, nakatayo ang isang itim na kotse. Ang makina nito ay umuugong na parang isang galit na hayop. Bumukas ang pinto ng driver at mula sa loob, isang figura ang lumabas, hindi alintana ang apoy at usok. Isang figurang handang harapin ang impyerno para sa kanya. Si Liwayway Alcantara. Ang init ay parang isang halimaw na yumayakap kay Liwayway, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nakikita niya sa gitna ng nagngangalit na apoy at itim na usok ay ang nakahandusay na katawan ni Hiraya.
Ilang metro lang ang layo mula sa kanya. "Hiraya!" Sigawan niya. Ang kanyang boses ay naging magaspang dahil sa usok. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya papasok. Hinubad niya ang kanyang mamahaling blazer at itinakip ito sa ilong at bibig ni Hiraya. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. Mainit ito, ngunit buhay. "Gising anak! Gumising ka!" Sigaw niya. Niyuyugyog ito ng marahan. Dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, ang nakita niya ay ang mukha ni Liwayway. Hindi na malamig at galit, kundi puno ng takot at determinasyon. "Ma'am, kailangan nating makaalis dito," sabi ni Liwayway habang inaalalayan si Hiraya na tumayo. Sa itaas nila, isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy mula sa kisame ang bumigay. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Liwayway si Hiraya palayo at siya ang sumalo sa bigat nito. Tumama ang nagbabagang kahoy sa kanyang likod. Napasigaw siya sa sakit, ngunit hindi niya binitawan ang pagkakaalalay kay Hiraya. "Ate!" Isang boses ang narinig mula sa wasak na pintuan. Nakatayo roon si Amara. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasindak at pag-aalala. Ngunit nang makita niyang buhay pa ang dalawa, isang kislap ng kabiguan ang hindi niya napigilang ipakita sa kanyang mga mata. "Amara, tumawag ka ng tulong!" Sigaw ni Liwayway habang pilit na itinutulak ang nagbabagang kahoy. Sa pagitan ng gulo at panganib, isang kislap ng apoy ang tumama sa damit ni Hiraya. Sa bandang balikat, agad itong nagliyab. Sa sobrang takot, napasigaw si Hiraya at mabilis itong pinatay ni Liwayway gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit huli na ang lahat. Ang tela ng uniforme sa kaliwang balikat ni Hiraya ay nasunog, nag-iwan ng isang malaking butas. At sa ilalim ng nagliliyab na ilaw ng apoy, sa balat na ngayon ay namumula dahil sa takot at init. Isang bagay ang lumitaw. Isang kumpol ng maliliit na nunal, isang perpektong hugis ng bituin. Natigilan si Liwayway, binitawan niya ang kahoy. Ang sakit sa kanyang likod ay biglang naglaho. Ang dagundong ng apoy ay biglang humina. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang balat sa balikat ni Hiraya. Totoo, nandito, ang kanyang munting bituin. "Anina!" Bulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Humahalo sa abo at dumi. "Anak ko!" "Hindi!" Ang sigaw ay nagmula kay Amara. Nakita niya ang lahat. Ang pagkatuklas, ang katotohanan, ang pagtatapos ng kanyang kasinungalingan. "Hindi yan totoo." Sigaw niya. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho na palitan ng purong kabaliwan. "Dapat namatay ka na. Dapat namatay ka na noon pa." Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ako ang dapat magkaroon ng lahat ng ito. Ako. Hindi ikaw. Hindi ang anak mo. Sa loob ng 25 taon, nabuhay ako sa anino mo, Liwayway. Laging ikaw ang mas magaling. Laging ikaw ang paborito. Kaya inalis ko siya. Inalis ko ang nag-iisang bagay na pinakamamahal mo." Ang kanyang pag-amin ay umaling-awngaw sa gitna ng apoy. Mas nakakakilabot kaysa sa tunog ng nasusunog na bodega. Sa labas, nagsimulang marinig ang mga sirena ng bumbero at pulis. Si Sinag, kasama ang mga awtoridad, ay dumating na. "Tapos na ang laro, Amara," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng isang nakakakilabot na galit. Niyakap niya si Hiraya. Ipinagsasanggalang ito mula sa paningin ng demonyong kaharap nila. Nang makita ni Amara ang mga pulis na papalapit, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Sumigaw siya, nagwala, bago siya tuluyang dakpin at pusasan. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinisimulang apulahin ng mga bumbero ang apoy,
Tanging sina Liwayway at Hiraya na lang ang mahalaga. Magkayakap sila. Dalawang kaluluwang muling nagtagpo sa gitna ng apoy, tulad ng pagkakahiwalay nila noon. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Anak, patawarin mo ako. Anak ko. Lumipas ang ilang linggo. Ang kulay abong-abo ng bodega ay napalitan ng tahimik at puting mga pader ng isang pribadong silid sa ospital. Nakatayo si Hiraya sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestida na ibinigay sa kanya. Ang mga sugat sa kanyang balat ay unti-unti nang naghihilom, ngunit alam niyang ang mga sugat sa kanyang puso ay mangangailangan ng mas mahabang panahon. Sa kanyang likuran, nakaupo sa isang silya, si Liwayway. Maingat nitong binabalata ng isang mansanas, isang gawaing halatang hindi nito sanay gawin, ngunit ginagawa ng may buong atensyon. Ang dating malamig at makapangyarihang milyonarya ay napalitan ng isang ina na natututong mag-aruga. Ang resulta ng pangalawang DNA test na isinagawa sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ay dumating noong isang linggo. Isang piraso ng papel na nagkukumpirma ng isang katotohanang matagal nang isinisigaw ng kanilang mga puso. 99.9%. Kumain ka muna, anak. Alok ni Liwayway, ang salitang anak ay lumalabas na ngayon sa kanyang mga labi ng may kaunting naturalesa. Bagaman, may kasama pa ring bahagyang pangingimi. Kinuha ni Hiraya ang mansanas at umupo sa tabi nito. Salamat po, Nay. Ang salitang nay ay nagdulot ng isang ngiti sa mga labi ni Liwayway, isang totoong nangiti. Ang mga unang araw ay puno ng awkward na katahimikan. Paano nga ba sisimulan ng isang pag-uusap na naantala ng 25 taon? Paano hihingi ng tawad sa mga salitang kasing talim ng punyal? Paano pupunan ang isang napakalaking puwang na iniwan ng panahon at kasinungalingan? Ngunit sa mga simpleng kilos, sa isang baso ng tubig, sa pag-aayos ng kumot, sa pagbabasa ng libro ng malakas, unti-unti, ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Si Amara ay nakakulong na, naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang kanyang kasamaan ay nabunyag na sa buong mundo. Ngunit para kina Hiraya at Liwayway, ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang hinaharap. Isang araw, nang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa bintana ng ospital, nagsalita si Liwayway. Ang lahat ng ito, ang sakit, ang pagkawala. Hindi ko gustong masayang lang, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. Gusto kong may maidulot itong kabutihan. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Paano kung gamitin natin ang ating kwento para tulungan ang iba, para tulungan ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay na muling magkita? At doon ipinanganak ang isang ideya. Makalipas ang isang buwan, sa isang malaking press conference, humarap si Liwayway Alcantara sa buong mundo. Sa kanyang tabi, nakatayo ng may kumpiyansa at kapayapaan ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana, si Hiraya Mercado Alcantara. Sa loob ng 25 taon, naghahanap ako sa dilim. Anunsyo ni Liwayway, ang kanyang boses ay matatag. Ngayon, natagpuan ko na ang aking liwanag at nais naming ibahagi ang liwanag na ito. Ipinahayag nila ang pagtatatag ng isang foundation, ang Bituin ng Pag-asa. Isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga nawawalang bata at mga pamilyang nagkawatak-watak gamit ang pinakabagong teknolohiya at walang sawang pagsisikap. Ang kanilang trahedya ay naging isang misyon. Ang kanilang sakit ay naging isang layunin. Kasama nila sa entablado si Sinag na ngayon ay hindi lang isang kaibigan, kundi itinuturing ng bahagi ng pamilya. Siya ang mamamahala sa outreach programs ng foundation. Nang gabing iyon, nakatayo sina Hiraya at Liwayway
sa balkonahe ng mansyon, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng kapayapaan. Hinawakan ni Hiraya ang kwintas na hugis, bituin sa kanyang leeg, na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinawakan naman ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang init nito ay isang pangako ng hindi na muling pag-iisa. Tumingin sila sa kalangitan na puno ng hindi mabilang na mga bituin. Ang bawat isa ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag, laging may pag-asa. Handa na po ako, Nay, mahinang sabi ni Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinigpitan ni Liwayway ang hawak sa kamay niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ako rin, anak. Sabay nating haharapin ang bukas. Ang bulwagan ay puno ng masiglang tawanan, maligayang pag-uusap at tunog ng pag-asa. Sa entablado, isang malaking banner ang nakasabit. 5th anibersaryo ng bituin ng Pag-asa Foundation. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag, nakatayo si Hiraya Mercado Alcantara. Wala na ang anino ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kumpiyansang nagmumula sa layunin at pagmamahal. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Habang nagsasalita siya sa mikropono, bawat salita ay may bigat at katapatan. 5 taon na ang nakalipas. Simula niya, isang maliit na bituin ang naging gabay sa dilim. Ngayon, sa tulong ninyong lahat, ang isang bituin na iyon ay naging isang konstelasyon ng pag-asa. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang higit sa 1,000 pamilya na muling nabuo. 1,000 kwento ng muling pagkikita. Mula sa unang hanay ng mga manonood, pinapanood siya ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niya muli. Ang dating lamig sa kanyang muka ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang init na bumubukal mula sa isang pusong muling natutong magmahal. Ito ang nakikita niya ngayon, ang kanyang anak na nagbibigay inspirasyon sa daan-daang tao. Ito ang tunay na yaman. Sa tabi niya, nakangiting pumapalakpak si Sinag, na ngayon ay ang Chief Operating Officer ng Foundation. Siya ang matatag na pundasyon sa likod ng bawat tagumpay, ang praktikal na isip na tumutupad sa mga pangarap ng kanyang matalik na kaibigan. Para sa kanya, hindi ito trabaho, ito ay isang pamilya. At ngayon, pagpapatuloy ni Hiraya, nais naming ipakilala sa inyo ang pinakabago nating bituin, ang Pamilya Reyes. Umakyat sa entablado ang isang matandang babae. Umiiyak habang inaakay ang isang binatang nasa mga 30 anyos. 20 taon, sabi ng binata sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig. 20 taon kong hinanap ang nanay ko. Akala ko, habang buhay na akong mag-iisa. Salamat sa bituin ng pag-asa, nakauwi na ako. Ang buong bulwagan ay napuno ng masigabong palakpakan. Sa gitna ng lahat, nagtama ang mga mata ni na Hiraya at Liwayway, isang tingin na naglalaman ng lahat, ng sakit ng nakaraan, ng pasasalamat sa kasalukuyan, at ng pangako ng hinaharap. Kinagabihan, matapos ang selebrasyon, ang 3 babae ay tahimik na nakatayo sa balkonahe ng mansyon. Ang parehong balkonahe kung saan ang kanilang mga mundo ay minsang nagkadaupang palad sa gitna ng sakit at pag-asa. Hinawakan ni Liwayway ang kwintas na nakasabit pa rin sa leeg ni Hiraya. Ang pilak na bituin, na minsan ay simbolo ng pagkawala, ay ngayon simbolo na ng walang katapusang pag-asa. Hindi lang ikaw ang natagpuan ko noon, anak, mahinang sabi ni Liwayway. Natagpuan ko rin ang sarili ko. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ng ina na nakahawak sa kanyang kwintas at sabay po nating natagpuan ang isang bagong simula. Tumingin si Sinag sa dalawa, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Isang pamilya,
sabi niya, at niyakap silang dalawa. Magkayakap silang tatlo sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. Ang bawat kumikinang na tuldok ay isang paalala na sa bawat kwento ng pagkakahiwalay, laging may pagkakataon para sa muling pagkikita. At sa puso ng pamilyang Alcantara, ang kanilang bituin ng pag-asa ay magliliwanag magpakailanman. Pa ha?